Ayokong mag-assume, ayokong mag-expect, ayokong mag-isip ng kung ano naman. Kung ano man mangyayari sa load mo yan, tsaka sa ating backhaul. Ang gusto ko lang isipin ngayon ay wala. Wala tayong iisipin. Magre-relax lang tayo. Mag-silence tayo ng cellphone. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing. You know, ito ay Huwebes, June 4, 2026. At nandito na ako sa tank wash ngayon, men. Pagkapahugas na ako ng tangke. So, ang nangyari, 25 hours and a half din akong naghintay para ma-unload nila yung trailer natin kahapon. Or kanina lang nila in-unload pala, Huwebes. So, nandun lang ako sa truck stop ng mga 20 hours siguro. Or 25. Parang ganun, men. Nakapag-relax naman. So, ngayon, magpapahugas lang ako dito ng tangke. Tapos, kukuha ako ng load sa may Bradford, Pennsylvania. Dadalhin ko siya sa Burlington, Ontario bukas. So, yung schedule ng pickup ay open. Walang oras, no? Kasi 24/7 yung customer na yon. Kaya, pagka-pickup ko noon, mamaya, diretso na ako siguro sa truck stop lang. Paglagpas ng border sa may Fort Erie. Dahil bawal matulog doon sa may customer na pupuntahan ko sa Burlington, ano? Pagkatapos ng, yun nga, bukas yun, Biyernes, mag-off ako hanggang, hindi ko alam kung ilang araw, Sabado, Linggo, Lunes, kasi kailangan kong dalhin si Pete sa mekaniko para gawin yung 90-day inspection, sa Lunes yun. Tapos, meron akong papapalitan na part dito sa ating makina. Dahil araw-araw, lagi nang bumababa yung level ng coolant natin sa gitna ng maximum tsaka ng minimum na linya. Kaya kailangan kong dalhin sa mekaniko para papalitan niya yung piyesa na ang tawag niya ay heater core. Parang ganun. Dahil dati, hindi naman ganun kalakas yung pagbawas ng coolant. Pero ngayon, araw-araw, men. Araw-araw na pagtingin ko sa kanya sa coolant level, putik, lagi nagbabawas. So, kahapon, ang ginawa ko, hindi ako gumamit ng AC at hindi naman siya nagbawas. Siguro kapag gumagamit ako ng AC o ng defroster or defogger defroster talaga. Defogger, doon siya nagbabawas ng coolant. Yun yung tingin ko. Kaya kanina sa kakahapon hindi ako nag-AC. Ano lang, konting sakripisyo kasi hindi naman ganun kainit ngayon. Ang temperature, sabi ni Pete, ay hindi nakalagay. Para mga 75 Fahrenheit or mga 25 Celsius siguro ngayon. Medyo mainit, lalo na nakahinto ka. Pero kahapon, nung dumating ako sa truck stop ng mga alas 10 ng umaga, buong araw may nakapatay lang yung ating makina. Meron akong electric fan. Hindi naman ako pinagpawisan. Kasi sinarado ko yung mga kortina para hindi pumasok yung sikat ng araw. Wala eh. Hindi ako pwede mag-idle kasi pag nag-idle ako, mag-AC ako, baka lalong masira yung ating heater core na tinatawag. Dahil kahapon, men, grabe. Akala ko titirik ako. Nung malapit na ako sa border ng Peace Bridge, dyan sa may Niagara, Buffalo pala, Buffalo. Hihinto ako sa may duty free. Papunta ako ng Amerika, no? Merong duty free. Hihinto ako doon para kumain ng lunch or ng hapunan kasi alas 6 na yata ng gabi yun. Parang ganun. Putik, nung mag-exit pa lang ako, mag-exit ako sa, yun nga, exit papunta ng duty free. Lumabas na yung,
yung warning na low coolant level. And then, habang nagko-cruise ako sa may rampa, nawala naman siya. And then, nung magko-park na ako sa mismong parkingan ng duty free, putik, umilaw na yung stop sign. Sabi niya, stop. Yung maliit na stop na warning. Tapos, sa buong panel ng dashboard nakalagay, stop engine soon or damage will occur. Parang ganon. So, nung pag-park ko, hindi ko muna kagad pinatay yung makina kasi kailangan ko mag-init ng pagkain, kailangan ko ng microwave. At para makapag-microwave ako ng maayos, kailangan naka-under yung makina. So habang nag-microwave ako, nakailaw lang siya dyan, tunog ng tunog. And then eventually, nawala naman. So pagkatapos ko mag-microwave, pinatay ko na yung makina. And then kumain ako para makapag-settle yung ating coolant. Kasi kapag mainit, bawal mong buksan. Hindi naman bawal, kasi ano yun parang mag-explode or something like. Hindi naman mag-explode. Kunwari punong-puno siya kasi nga mainit. Talagang mag-aano yun. Parang explode na nga yung tawag doon. So kumain ako, nakapag-settle na yung coolant. Pagtingin ko, ito yung maximum, ito yung minimum. Nandito na siya sa baba ng minimum. Putik na yan. Sabi ko, buti hindi mo ko tinirek, Pete. So ang ginawa ko, binuksan ko yung coolant kahit na mainit pa ng konti. Kasi hindi naman niya kayang i-explode lahat yun dahil nga halos empty na, no? So, ni-refill ko hanggang maximum fill or sinobrahan ko ng konti sa maximum kasi nga mainit yung makina or mainit pa yung coolant. Kaya, okay lang na lagpasan mo sa maximum kasi hindi siya cold. Parang ganun, putik na yan. Pagkatapos noon, dumating ako sa customer. Nagpahinga ako buong gabi, hindi ko na chinek yung hood. Pero kinabukasan, nung Miyerkules, kahapon, binuksan ko yung hood, nagbawas na naman siya, no? Nandito yung maximum, nilagyan ko siya hanggang dito. Nung pagbukas ko nung kinaumagahan, yung coolant natin, nandito na naman sa baba ng maximum. Problema talaga yun, men. And then, ang ginawa ko, finill up ko siya hanggang maximum. Ito yung maximum, hanggang dyan lang siya sa maximum. So, minaximum ko yung pag-fill ko ng coolant. Nag-deliver ako. Actually, hindi ako nag-deliver. Nagkalas lang ako ng trailer. And then, umalis na ako sa customer. Dahil nga hindi nila ako ma-unload. Nag-bobtail ako papunta ng truck stop. Mga 15 to 20 minute drive. And then, yun nga, alas 10, nakarating ako ng truck stop. Pinatay ko na yung makina. Buong araw. Hindi ko siya binuksan. Binuksan ko lang siya siguro ng mga 30 minutes nung gabi na. Para lang i-recharge yung battery dahil nga nanonood ako ng TV. So, madalit salita, hindi na ako nag-microwave. Bumili na lang ako ng pagkain sa loob ng truck stop. And then, yun na. Nung natulog ako, nagising ako kanina ng mga alas 8 ng umaga, ngayong Webes. Pagtingin ko sa ating coolant, ito yung maximum, yung coolant natin, nandito pa rin siya sa maximum. Hindi siya nagbawas. Kasi siguro nakatulong yung hindi ako nag-AC, mula nung nangyari yon, mula nung nangyari yung nasa duty free pa lang ako, hindi na ako nag-AC, men. Kasi parang ano yun parang tawag dito, yun yata yung sanhi ng pagbawas ng coolant. Hindi ko alam, no? Pero yun nga, nung hindi ako nag-AC, nagpunta ako ng truck stop, hindi naman na nagbawas. Pero itinawag ko na sa mekaniko. Ang sabi niya, yung 90-day inspection, kaya niyang gawin sa Monday. Pero yung heater core, hindi niya kayang gawin yon sa araw na yon. So, madalit salita. Okay. Pull up daw tayo. So, madalit salita, nung Monday, hindi niya magagawa. So, baka Tuesday or Wednesday. Tuesday or Wednesday tayo magagawa or Thursday. Hindi ko alam. So next na yata tayo dito sa paglinis ng ating trailer. Pinapaabante na ako ng tagalinis. Ang kagandahan naman sa tangkwa siya to, hindi na ako bababa. Hindi na ako magkakalas ng trailer. Talagang naka-hook up tayo habang huhugasan nila yung trailer. Grabe. Akala ko talaga titirik ako kahapon, no? Putik. Pag nakita mo yung stop na warning, kulay pula, putik. Nakakaano yun, di ba? Nakakabigla. So, atras lang ako dito.
Masikip tong tank wash na to eh. Pero ayos lang. So, mag-pull up ako and then atras and then pull in. Pull up, back up, and then pull in to the bay. Forma lang natin yung ating trailer. Sabay atras, 4 ways. Sarado natin ng konti yung bintana kasi malikabok. Grabe talaga, parusa men kapag wala kang AC. Lalo ngayong mainit na yung panahon. So, dalawa yung bay nila dito. Hindi ko alam kung saan ako. Kung dito sa kanan o sa kaliwa. Grabe talaga. Buti Pete, hindi mo tayo tinirik. Kasama talaga yon men. Wear and tear ng truck, no? Eh, nakaka 700,000 na rin naman si Pete. Kilometers, no? Or 443,000 miles. So, at least ngayon, mapapagawa ko si Pete. Tapos, makakapag-off din ako. Madadala ko yung aking pamilya sa Wonderland, yung amusement park malapit sa amin. Family time, men. Hindi ko lang alam kung kailan magagawa yung problema sa coolant. Pero kahit 1 week yun, walang problema, no? At least 1 week din ako mag-off. Mainit na nga ngayon, pero malamig naman yung simoy ng hangin. Talagang maaraw lang. Ito yung itsura ng tank wash na to. Sikip, di ba? Mag-U-turn ka dito. U-turn ka dyan. Wala kang enough room, di ba? Pero kaya naman. Diyan ka nga abante, tapos atras ka, and then dyan yung pasukan ng mga bay nila. Saktong-sakto yung room para mag-maneuver. Paano ba to? Papawashing muna ako dito, men. Tapos, itutuloy ko na lang to kung saan tayo aabutin. Malaman natin, men. Pero sana, Pete, uwi tayo, ha. Huwag mo kong ititirek. Tapos, don't worry, papagawa kita next week. And kahit ano pa man yung gagawin sa'yo, gagawin natin yan, men. Iuwi mo lang tayo. Mas mahal yung towing kaysa magpagawa ng truck sa mekaniko. Pero anyway, ganun pa man, itutuloy ko na nga lang to kung saan tayo abutin. And yun, men, gano'n na lang.